Alright, magandang araw po sa mga taga-subaybay ni Kuya Dan TV Vlog. Ngayon pong araw na to, mukhang iba ang naging trip ng inyong lingkod ni Kuya Dan. Mag-adventure tayo ngayon na kung saan po ang iti-trivia natin ay katangian naman ng isang ibon. But this one, imported na ibon to. So, bakit yung naging trip ngayon ni Kuya Dan, mga idol? Alam nyo naman po, si Dan TV Vlog ay mahilig po yan sa mga living things. Maging animals, human interest, plants. Kasi ang tanim po ay consider po yan na may buhay. And of course, mga buhay-buhay ng ating mga kapwa human beings. So, that is a so-called human interest. Okay? So, ang ipipicture po natin ngayon, ang isishare ni Kuya Dan, ay tungkol po sa ibong Australian o Australasian darter bird. Okay. So, ang ibon pong kasi nito ay medyo takaw pansin si Kuya Dan sa mga research ko o sa mga interest ko sa mga wild, ay napansin ko po ang katangian nito na kakaiba sa ibang mga ibon po natin. Okay, halika, puntahan po natin para makita natin ang sinasabi nating ano ba ang katangian ng Australasian tawag dito, Australasian darter. Alright, so halika, tingnan natin kung anong itsurang ibon ito. Alright, so ayan po. Yan po ang sinasabi o tinatawag na Australasian darter. Okay po, ano pong mga feature niyan? So ang naging interest ko dito sa kanya is tingnan mo po itsura ng pag siya po gumagawa ng pugad para sa kanyang reproduction. Napaka-unsafe. Parang nasa isang maliit lang na puno, hindi gaanong kataasan. Ayan, diyan na siya pumugad. Diyan na po pinisa yung kanyang inakay. Alright, ang ano po, mag-trivia po tayo tungkol sa ibon na yan. Ma-identify mo po yan o makikilanlan, kanyang pagkakakilanlan po kasi po ang ibon na yan ay malaki pero slim siya. Malaki na slim, matatawag po siyang slim water bird. Yan, with the distinctive long straight bill. Yun, may mahahabang tuka po yan. Naalala ko po nito minsan, may na-vlog na po ako noon nito na ito po ay isinalba ng dalawang fisherman kasi po lumunok siya ng isda na kung saan po yung isda ay matatalim yung mga palikpik, tumusok dyan sa kanyang malaking leg na yan. So naalala ko po itong ibon na to ay yung palang ibon na yon ay Australasian darter. Hindi ko po mabigkas ng mahusay. Alright, and yan po ang kanyang specifications. Ano po, malaki, slim, water bird po siya. So ibig sabihin namumuhay siya sa tubig kasi dyan siya nag-hunting ng kanyang pagkain, and at the same time pinapakain din po niya dyan sa kanyang inahin o mga inakay. Okay, so ano pa bang ibang katangian ng ibon na to? Malaman natin na kung saan po yan ay ang Australian darter po pala, Australasian darter. Matatagpuan lamang po ito sa mga bansang, siyempre Australia, sinabi po natin Australia, and mayroon din po yan sa Indonesia and also sa Papua New Guinea. So wala pong nabanggit po rito sa research po natin na sa Pilipinas mayroon ng ibon ng ganito.
Okay, so ang Australian Darter po ay lumalaki po yan ng mga 2 kilo mahigit o 2.6 kilograms. O tingnan mo, laki. Mabigat na po, 2 kilo mahigit. Halos 2 kilo kalahati, more or less. Tapos po, ang haba po niya, maabot po yan ng mga 86 to 94 centimeters. Po ba? Mahaba siya. O 34 to 37 inches. Kung sa inches naman pinag-uusapan. Okay, so sabi mo natin kanina, ang ibon na to ay malaki, slim, and at the same time po ay may mga matalim po ang ano niyan. Ang mga tuka na yan, matalim po yan, mahaba. Kasi po, pag siya naghahunting ng isda sa tubig, yan ang ginagamit niya pang kuha. Kahit medyo malalim ang kinaralagyan ng kung nakikita niyang isda, pag hinahunting niya, nagagamit niya ang kanyang bill o kanyang tuka. Alright, so yan po ang kabuuan. Di po ba titingnan natin? Ang ano ko dito, ang pinaka-interest ko sa ibon na to, yung bang yung kanyang ano, itsura ng kanyang tawag dito, paggawa ng pugad. Napaka-unsafe. Prone na prone yan sa mga predator niya. Diba may mga malalaking ibon pa sa kanya, mas malaki pa sa kanya na maaaring kainin ang kanyang inakay. And at the same time, tingnan nyo, halimbawa, magkaroon ng ulan o bumagyo, so napaka-unsafe ng kanyang mga inakay. So, interest din po kasi ni Kuya Dan ng mga ganitong situations dahil nung bata pa si Kuya Dan TV, mahilig po kaming maghanap ng mga inakay na ibon. Okay, so yan muna ang ating maibibigay na o maisi-share sa inyong mga taga-subaybay ko. Pagtyagaan nyo na po, panoorin nyo. May kunting trivia, may malalaman po natin, may malalaman po tayo, kunting kaalaman tungkol sa ibon po na yan. So muli, yan po ang tinatawag na Australasian Darter. Okay? So, ayan. May nagawa po tayo sa araw po na to. Ngayon po ay March 18, 2025 Wednesday. So Wednesday po ngayon. Medyo galing na naman po tayo sa isang event sa labas. Nag-assist po tayo ng kahapon, nag-assist po tayo ng medical mission sa mga senior citizens. So ngayon, kunting pag-meeting kung ano naman mga susunod na mga event ni Kuya Dan. So, asan po ninyo pag may pagkakataon na pwedeng i-share ko, i-vlog po natin. Okay, hanggang sa muli, Kuya Dan, nagbigay ng kunting kaalaman o trivia na pagtripan po natin ngayon na i-share sa inyo ay ang katangian ng ibon Australasian Darter. Na kung saan wala po sa atin. Wala po sa ating ibon na to. Sa Australia lang po, Indonesia, at sa Papua New Guinea ito matatagpuan. Okay, hanggang sa muli. Maraming salamat. Yung mga hindi pa po naman dyan nakaka-subscribe sa channel ni Kuya Dan TV, please subscribe, like, and share ang aking mga binabahagi sa inyong vlog. Alright, God bless us all.